So, mm, emergency na nag-ready kami. So, maiksi lang to. Maiksi lang tong topic na to kasi dapat 5 to. So, dalawa lang yung ko. Titingnan natin. Ang title nito sa English, 5 Things Yahshua Never Said But People Believe He Said. Sa Tagalog, 5 bagay na hindi sinabi ni Yahshua pero pinaniniwalaan ng mga tao na sinabi niya. So una, follow your heart. 'Di ba? So, ang sundan mo ang iyong puso ay isang paniniwala na tinatanggap ng bilyong-bilyong tao. 'Di ba? Lahat 'yan sa mga motivational speaker, sa mga nag-a-advise sa buhay, sasabihin, sundan mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. 'Di ba? Pero sabi, ito ay isang pahayag ng pananampalataya ng isa sa mga dakilang pop cultural myths ng Western world. O isang ebanghelyo na ipinahahayag sa atin sa pamamagitan ng mga kwento, pelikula, at kanta. Totoo ba? Sinasabi sa mga movies, 'di ba? Sundan mo ang iyong puso, 'di ba? At tunay doon mo mahanap yung tunay na kaligayahan mo, 'di ba? Sa madaling salita, ito ay isang paniniwala na ang ating puso ay parang isang kompas sa loob natin na magdedirekta sa atin kung saan ang tunay na landas natin. Kung magkakaroon lamang tayo ng lakas ng loob na sundin ito. So yung paniniwala na yon, parang yung puso natin yung kompas kung saan talaga tayo, yung talaga yung destiny natin. Sinasabi ng paniniwala nito. Sinasabi nito na ang ating puso ay isang tunay na gabay na magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan kung magkakaroon lamang tayo ng lakas ng loob na pakinggan ito. Sinasabi ng paniniwalang ito na naliligaw tayo at ililigtas tayo ng ating puso. So, ang tagapagligtas natin, alin? Yung puso. Kasi ito yung susundin natin eh. Sabi, ito daw yung ito yung kompas. Kung saan tayo. Diba? Kung ano yung destiny natin. So, ang paniniwalang ito ay napakasimple at maganda at liberating. Di ba? Parang maliliberate ka na ito lang pala, susundin ko lang pala yung puso ko. Ang dali-dali lang, di ba? Para sa mga naliligaw na tao, ito ay isang mapang-akit na ebanghelyo na paniwalaan. So, ito ba ang pinuno na gusto nating sundin? Yung puso natin? So, hanggang sa isaalang-alang natin na ang ating puso ay may sociopathic tendencies. Paano ba yung sociopathic tendencies? No? Na may manipulahin tayo. No? Dapat alam natin na ang puso natin pwede tayong i-manipulate sa paggawa ng masama. 'Di ba? So, mapapatunayan natin 'yan. Pag-isipan natin ito sandali. Ano ang sinasabi ng ating puso? Sabi, malamang ang ating puso ay nagsasabi sa atin ng mga bagay na ayaw nating gawin. Sinasabi sa atin ng ating puso na ang lahat ng katotohanan ay dapat na sumusunod sa ating kagustuhan. 'Di ba? Ayun ang gusto ng puso natin. Lahat ng katotohanan gusto natin dapat para sa akin. 'Di ba? Sa paniniwala na sundin natin ang ating puso ay tiyak na hindi matatagpuan sa Biblia. Talagang iniisip ng Biblia na ang ating mga puso ay may sakit. Tingnan natin sa Jeremiah 17. Verse 9. 17 verse 9. Sa 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa
sa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Alam ba natin na yung mismong puso natin, yung pinakamandaraya sa lahat, at totoong masama. Tapos susundin natin yung puso natin. Yun ba yung gusto nating mag-guide sa atin sa buhay? Itong description ng puso na to sa Bible. Jeremiah 17:9. So ito ba? Ito ba ang gusto nating mag-guide sa atin? Yung puso na to, na mandaraya, na totoong masama, sinasabi dito sa Jeremiah. Inilista ni Yahshua ang malalang sintomas ng sakit na ito sa Matthew 15. Matthew 15, Matthew 15:19, nakita na po? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa hindi katotohanan, mga pangungusom. So ito ba? Ito ba yung gusto nating sundin? Na nandito na nagagaling lahat ng mga kasamaan, tapos sasabihin natin, susundin pa natin yung puso natin. Ganun ba yun? Gusto mo bang maging guide mo yung ganito yung inilalabas? Pagpatay, pangangalunya, yung ba yun? So sabi, hindi ito magandang katangian ng pamumuno. So magagandang karakteristik ba yun ng mamumuno sa buhay natin? Kung ang puso natin yung susundin natin. Ang katotohanan ay walang sino man ang nagsisinungaling sa atin ng higit pa sa ating sarili. Sariling mga puso. Walang sino man. Wala ni yung kapwa natin, kaibigan, di ba, kamag-anak natin, walang mas titindi pa na nagsisinungaling sa atin kundi yung puso natin. Kung ang ating mga puso ay isang kumpas, ito ay katulad ng kumpas ni, alam niyo yung palabas ng movie na Pirates of the Caribbean? Alam niyo yun? Meron siyang kompas. Yung kompas na yun, di ba ang normal na kompas, tinuturo ang north. Pero yung kompas na yun, tinuturo niya kung ano talaga yung gusto mo. Di ba? So yun sinasabi ito. Hindi nito sinasabi sa atin ang katotohanan. Sinasabi lang nito kung ano ang gusto natin. 'Di ba? Kung ang puso natin susundin natin, yung gusto lang nito yung susundin. Kahit yung katotohanan ibinibigay na sa atin. 'Di ba? Kung ang ating mga puso ay isang gabay, ito ay maiihalin tulad kay Mother Gothel. Alam niyo ba yung movie na Rapunzel? Yung may mahaba siyang buhok. Diba? Ano yung sabi ng nanay niya? Mother knows best. Diba? Totoo ba? Na yung pag-alaga niya kay Rapunzel ay totoong ikabubuti niya. Diba? Selfish agenda pa rin, diba? Kailangan niya kasi siya. Diba? Ganun ba yon? Sa katunayan, kung gagawin natin ang sinasabi ng ating puso na gawin natin, ililihis at papahirapan natin ang bawat pagnanasa, bawat kagandahan, bawat tao, bawat kababalaghan at bawat kagalakan. Nais ubusin ng ating mga puso ang mga bagay na ito para sa ating sariling kaluwalhatian at pagpapasaya sa sarili. Yun lang naman ang gusto, di ba, ng puso natin? Di ba? Masayahan, di ba? Masatisfy lahat ng gusto natin. Ang sabi, hindi tayo ililigtas ng ating mga puso. Totoo ba? Kaya bang iligtas tayo ng puso natin? Di ba? Kailangan nating maligtas mula sa ating mga puso.
Di ba? Kailangan nating mailigtas kasi sinabi na sa atin kung saan nanggagaling yung masasamang pag-iisip. Saan nanggagaling? Sa puso. Di ba? So hindi natin siya pwedeng, yun ang magiging guide natin, yung puso natin. Sabihin natin, kapag nagdedesisyon yung tao, kung ano yung gusto ng puso mo, gawin mo. 'Di ba? Maganda ba 'yon kung alam na natin na ganito yung karakteristik ng puso, na sinungaling, na manipulative ang puso natin, 'di ba? So sabi, may tatlong bagay daw na nag-i-influence sa atin para magkasala tayo. No, three things that influence us to sin. Una, environment. 'Di ba? Pwede ba tayong mahikayat ng paligid o ng mundo para magkasala? Yes, 'di ba? Sunod, our body. 'Di ba? Yung katawan natin, may impluwensyahan ba tayo ng katawan natin para magkasala? 'Di ba? Yung nararamdaman pa lang natin, 'di ba? Yung puso pa lang natin, yun na yung pinakauna. At higit sa lahat, si Satanas. 'Di ba? Yung mga tatlong yun yung tatlong bagay na nag-i-influence sa atin. So ito ang pinuno na gugustuhin nating sundin. Ang ating puso ay hindi kailanman idinisenyo upang sundin, ngunit upang gabayan. Ang ating puso ay hindi kailanman idinisenyo upang maging Elohim na ating pinaniniwalaan. Ito ay dinisenyo upang maniwala sa Elohim. 'Di ba? Yung iba kasi, ang gusto yung sarili nila sinusunod nila. Ginagawa nilang Elohim yung puso nila. Imbis yung Elohim yung puso ang susunod sa Elohim, ang Elohim dapat ang susunod sa puso natin. 'Di ba? Kaya nga may mga tao na gumagawa sila ng Elohim na gusto na sumusunod sa gusto nila. 'Di ba? Katulad ng ang Elohim ay pag-ibig. So pwede mo nang ibigin pwede nang mag-ibigan ng kapwa babae, kapwa lalaki. 'Di ba? 'Yun ang gusto nila, 'di ba? 'Yun yung nais ng puso nila. Kung susundin nila yung puso nila, paano 'yun? 'Di ba? Sinusunod lang nila yung puso nila, 'di ba? Kasi love daw kasi 'yun eh. 'Di ba? So, ang ginagawa nila, ang Elohim ang sumusunod sa puso nila. Pero ang dapat, ang puso ang sumusunod sa Elohim. Kung gagawin natin kung gagawin nating Elohim ang ating mga puso at ihilingin dito na pamunuan tayo, dadalhin nito tayo sa narcissistic na paghihirap at sa huli ay kapahamakan. Hindi tayo maililigtas nito, ngunit kung ang ating puso ay naniniwala sa Elohim, ayon sa pagkadisenyo nito, ililigtas tayo ng Elohim. Paano ba idinisenyo ang puso natin? Tingnan natin sa Hebrews 7. Seven 25. Sa 25, dahil dito na siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Elohim, sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sino na yung may kakayahang magligtas ng lubos? Di ba? Yung sa mga nagsisilapit sa Elohim. So, dapat pala ang puso natin lumalapit sa Elohim. Hindi ang Elohim ang lalapit sa puso natin. Di ba? At inaakay ang ating mga puso sa labis na kagalakan. Psalms 71. Opo, awit 71.
71 verse 23. Ang mga labi ko'y mga gagalak na mainam pagka ako'y umaawit ng mga papuri sa iyo at ang kaluluwa ko na iyong tinubos. Diba? Dapat dito tayo natutuwa sa papuri sa Kanya. Kasi si Yahshua lang ang may kakayahang magligtas sa atin. Yung puso natin, pag sinusunod natin, mapapahamak lang tayo. Diba? Sa makatuwid, huwag nating paniwalaan ang ating puso. Idirekta natin ang ating puso na maniwala sa Amang Yahweh at sumunod kay Yahshua Messiah. Pansinin na hindi sinabi ni Yahshua sa kanyang mga disciple na huwag kang magulumihanan. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsampalataya ka sa inyong mga puso. Ganun ba yung sinabi? Pero ano sinabi niya? Sa John 14, sinabi bang magsisampalataya sa puso para hindi tayo magulumihanan? John 14:1. Sa 1, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Elohim, magsisampalataya naman kayo sa Kanya, hindi sa puso. Ba? Kaya, kahit na ang ating puso ay subukan na magpastol sa ating ngayon, huwag nating sundin ito. Ito ay hindi isang pastol. Ito ay isang tupa. Dahil sa natitira pang kasalanan, ay may ilang katangian ng isang lobo. Diba? Hindi yung puso natin, hindi yan yung pastol. Kasi ano yan, sinasabi dito, tupa pa yan na may kasalanan. Diba? Sinasabi, may konti pa siyang karakteristik ng lobo. No? Hindi pa siya fully tupa. Diba? Kasi patuloy pa, may mga kasalanan pa tayong nagagawa. So ito, huwag nating sundin ito at maging maingat sa pakikinig dito. Tandaan, sinasabi lang ng puso kung ano ang ating gusto. Hindi kung saan tayo dapat pumunta. Totoo ba? Bakit yung mga manginginom gusto nilang pumunta sa beer house? Yun ba yung yung nararapat nilang puntahan? Hindi, di ba? Pero yun yung gusto ng puso nila. Di ba? Doon nasutuwa yung puso nila kasi. Kaya pakinggan lamang ito upang mapansin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung ano ang gusto natin. At pagkatapos ay dalhin ang iyong mga gusto o ating mga gusto kapwa mabuti at masama kay Yahshua Messiah bilang mga kahilingan at pagtatapat. So, wag nating sundin kaagad yung sinasabi ng puso natin. Ang gawin natin, dalhin natin kay Yahshua Messiah mabuti man o masama yung sinasabi ng puso natin. Diba? Bilang mga kahilingan at pagtatapat. So, sabi dito, si Yahshua ang ating pastol. Alam natin yan. Psalms 23. Psalms 23, verse 1 lang. Ang sabi, ang Elohim ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So, wag yung puso natin yung gawin nating pastor. Kasi meron tayong pastor na masigit pa sa puso natin. Diba? Hindi lang yung gusto hindi man gusto yung gusto natin yung sinasabi niya, pero ito yung makakabuti sa atin. 'Di ba? Minsan may mga sinasabi sa atin si Yahshua Messiah na masakit. 'Di ba? Pero nagbubunga 'yon. 'Di ba? Hindi yung katulad sa
Kung si example, kung magbibigay ng blessing si Satanas at ang Amang Yahweh. Si Satanas, magbibigay siya, bigay lang ng bigay. Diba? I-spoil ka niya, wala kang matututunan. Pero ang Amang Yahweh, magbibigay siya, pero bago niya ibigay yon, tuturuan muna niya tayo. Diba? Para maging worthy tayo dun sa mga ibibigay niya sa atin. No, hindi niya binibigay yung mga blessing niya basta-basta eh. 'Di ba? Kailangan natututo tayo. 'Di ba? Ganoon naman dapat ang kahit sa pag-aalaga, pagtuturo sa mga bata, 'di ba? Kapag lahat ng gusto ng bata ibinibigay mo, anong tawag doon? 'Di ba? Pero ang ganda pakinggan kasi nabibigay mo lahat. 'Di ba? Yung gusto nila. Pero ano nangyayari? 'Di ba? Napapasama pa sila lalo. 'Di ba? Pero kung ang gagawin mo, tuturuan mo sila at i-reward mo sila, natututo sila, mas magiging maganda ba yung paglaki nila? Yun. Kaya ganun ang Amang Yahweh at si Yahshua Messiah. Tinuturuan tayo. Hindi lang gusto natin kasi bigay lang ng bigay sa atin, di ba? Ang gusto natin. Kasi yung puso nga yun nagsasabi sa atin eh. Di ba? Kuha lang ng kuha yung puso natin eh. Pero ang Amang Yahweh, tuturuan tayo para matuto tayo. So, sabi, makinig sa kanyang tinig, sa kanyang salita, at sumunod sa kanya. John 10. John 10. Meron pala ako nakaligtaan yung 11. Ito, tingnan muna natin yung 11. Ang sabi? 10:11. Chapter 10, verse 11. Diyan. Sa 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. 'Di ba? Yun ba ang gusto nating sundin na pamunuan yung buhay natin? Yung handang ibuwis yung buhay para sa atin? O yung puso natin na gusto kuhanin lang yung gusto tapos bahala na tayong mapahamak? 'Di ba? So yun, sa 27, ito talaga yun, yung sinabi ko. 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. So, dapat yan ang gawin natin. So, siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa John 14. John 14:6. 6. Sinabi sa kanya ni Yahshua, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, ito ang dapat, ang sinusunod natin, imbis yung sinasabi sa internet, di ba? Kasi, nakikita natin, parang gusto natin silang sundin kasi ang successful ng buhay nila, 'di ba? Ang ganda ng buhay nila, masaya sila, 'di ba? Tapos sasabihin nila sa iyo, sundin mo yung puso mo para maging ganto ka rin, 'di ba? Maging successful ka rin. Pero hindi nila alam, wala 'yun sa Bible. Hindi natin makikita 'yun. Ang ano pa nga pinakamasama pa nga no? Sinungaling na masama pa. 'Di ba? So, yun yung unang mga kasabihan na pinaniniwalaan ng mga tao na nakasulat sa Bible pero hindi pala. Pero ito naman yung pangalawa. Be true to yourself. Sa Tagalog, maging totoo ka sa iyong sarili. Paano ba yun? 'Di ba? Pakatotoo ka, 'di ba? Kung ano ko, ito ko. 'Di ba? Kung ano gusto ko, ito. 'Di ba? Ganun yung sabihin, pagpapakatotoo.
kapag yung masama ugali mo, ibig sabihin, magpapakatotoo ka lang. Di ba? Pag nilalabas mo yung mga masasamang ugali mo, hindi, nagpapakatotoo lang ako eh. Di ba? Ganun ba yon? Ganito ako lumaki. Ito na kinalakihan ko. Di ba? Madalas natin itong naririnig, ang maging totoo ka sa iyong sarili. Ito ay kadalasang kinukote at sinasabing nanggagaling ito sa Biblia bilang to thine own self be true. Yun yung lagi kinukote nila. Pero wala ito sa Biblia. Ito ay nagmula sa Hamlet ni William Shakespeare. Minsan nalilito ang mga tao dahil sa mga quote ni Shakespeare. Dahil gumamit siya ng mahigit na 2,000 na talata sa Biblia sa kanyang mga isinulat. So, pinagsasama ng kasabihang ito ang dalawang concept, sarili at katotohanan. Madalas nating marinig ang mga tao na nagsasabing, unahin mo ang iyong sarili. Tama ba? May naririnig tayo? Yung mga vloggers, di ba? Unahin mo yung sarili mo. Sabi, ang sarili at ang ating pagkahumaling dito ay nagiging pangunahing pamantayan para sa mga ideya ng katotohanan. Sa Mark 8, tingnan natin Mark 8. Mark 8:34. Sabi sa 34, at pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Paano yun? Tatanggi natin yung sarili natin. Diba? Yung mga nakasanayan natin, yung mga gusto natin, diba? Yung mga ugali natin, diba? Akala natin, pag ganito na yung ugali natin, hindi na matatanggal kasi ito na tayo. Kapag sasabihin, kung hindi na ako ganito, hindi na ako ito. Diba? Hindi na ako yun. Kung di ako palamura, hindi na ako yun. Diba? Yun yung sinasabi nila, na nawawala yung yung identity nila. Kapag tatanggalin nila sa kanila yung mga ganong ugali. Pero ang sabi, itanggi natin yung sarili natin para makasunod tayo. Hindi tayo makakasunod kay Yahshua Messiah kung ang sinusunod natin, sarili natin. So yun, sa panahon ngayon, ang pinopromote ng mga tao ay self-love, self-care, di ba? Self-empowered, self-made. Diba? Ngunit, ang sabi ni Yahshua, itanggi ang sarili. Sinasabi ni Yahshua na tanggihan ang pagnanais na iangat ang sarili mula sa iba. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa ating sarili. Diba? So, yun. Dangerous trends. So, malapit na matapos. Merong pag-aaral kasi dito na sabi, sa nakalipas na 20 years, tinanggap ng mga tao ang new set of values. Ang pangunahing mensahe ng pagbabagong ito ay ang tolerance ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Alam niyo po ba yon? Sabi, mas mahalagang ang tolerance kaysa sa katotohanan. Sabihin, pag hindi mo tinotolerate yung tao, masama ka. Ganito. Ang tolerance ayon sa kahulugan ay paggalang, paggalang sa pagkakaroon ng mga opinyon o pag-uugali na hindi sinasang-ayunan ng isang tao. Ngayon, ang tolerance ay nangangahulugan na kailangan nating tanggapin at paniwalaan at gawi ng mga taong ito
taong hindi natin sinasang-ayunan at hindi tayo pinapayagang hindi sang-ayunan sumang-ayon sa kanila. So, ganito yung tolerance. Sabihin natin, yun nga lang, sabihin natin sa, ano bang mga paniniwala na ano, na, ha? Po? So, ito, kunyari sabihin na lang natin na, ito yung pinaka-prominent sa ano kasi, sa yung LGBT, ito yung naririnig na prominent ngayon Sabi, kung hindi mo tinotolerate yung paniniwala ng iba, di ba? Ikaw yung masama. Kailangan i-tolerate mo sila, gawin yung gusto nila. Kahit mali. Tas bawal mong questionin sila. Di ba? Pag kinwestiyon mo sila, di ba yung nangyayari ngayon, di ba? Na magkamali ka lang sa pag-identify sa kanila, pwede kang ipakulong. Di ba? Pag nagreklamo ka, masama ka. Pag pinag-aralan mo at nagbigay ng pruweba na hindi yung totoo, ikaw pa yung masama. Di ba? Sabi, kung ang opinion ng isang tao ay naiiba sa atin, dapat natin tanggapin ito bilang katotohanan. Kung hindi, ikaw ay intolerant. So, kailangan paniwalaan natin sila. Kung hindi natin sila pinaniniwalaan, hindi daw tayo tolerant. So, parang haters tayo nila. Ibig sabihin, galit tayo sa kanila. Kasi ayaw nating paniwalaan yung paniniwala nila. Di ba? May mga ganun na ngayon. Dumadami na ngayon yung ganung paniniwala. Di ba? Kung ang tao naniniwala siyang aso siya, di ba? Kailangan maniwala ka na aso siya. Kapag sinabi mong hindi tao ka, ikaw ang may kasalanan. Ganun ang pagiging tolerant. Di ba? Dapat kinukonsinti natin lahat ng iniisip ng iba. Di ba? Hindi na yung katotohanan, di ba? Mas mahalaga na yung nararamdaman ng ibang tao kaysa yung sa katotohanan. 'Di ba? Yung feelings na ang pinakamahalaga ngayon, sinasabi nila. So, ito yung bagay na na pinaniniwalaan, 'di ba? Kasi maging totoo ka sa sarili mo. Yung sinasabi ng sarili mo, isa kang gagamba. 'Di ba? So, dapat maniwala sila sa iyo. 'Di ba? Kasi kung against ka sa kanila, 'di ba? Hindi ka tolerant, ikaw yung magiging masama. Kasi nasasaktan yung feelings nila 'Di ba? Hindi yung katotohanan. Ang mas mahalaga, feelings. So ayun, ito po yung mga bagay na sinasabi ng mga tao na galing sa Bible pero hindi naman. Hindi sinabi yun ni Yahshua pero sinasabi nila na nanggaling doon. So ito po yun. Sana marami po tayong natutunan doon sa sinabi ko kahit maiksi lang. Salamat po. Ngayon po tumayong bawat isa para po sa ating response. O Elohim, kung Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo. Makailan mo. Dadakilain kita, O Elohim, sapagkat itinindit mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ang aking kaaway. O Elohim kong Yahweh, dumaing ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. Response? O Elohim, Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo, makakailanman. O Elohim, iyong isampa ang aking kaluluwa mula sa Sion. Iyong ingatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Magsiawit kayo ng papuri sa Elohim. O kayong mga banal niya at mga pasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo, magpakailanman. Magsiawit kayo ng papuri sa Elohim. O kayong mga banal niya
at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay, pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawaan, hindi ako makikilos kailanman. Response? O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Ikaw, Elohim, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok. Iyong ikinubli ang iyong mukha. Ako'y nabagbag, ako'y dumaing sa iyo, O Elohim. At sa Elohim ay gumawa ako ng pamanhik. Response? O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Ano ang pakinabang magkaroon sa aking dugo pagka ako mababa sa hukay? Pupuri ba sa iyo ang alabok? Magsasaysay ba ito ng iyong katotohanan? Iyong dinggin, O Elohim, at maawa ka sa akin. Elohim, maging saklulunawa kita. Response? O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis. Iyong kinalag ang aking kayong magaspang at binitisan mo ako ng kasiyahan. Response? O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Upang ang pagluwalhati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Response? O Elohim kong Yahweh, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Ating mga panalangin na natin ang bawat isa. Elohim, maraming salamat po Ama sa hapon ito, sa aming pagpapatuloy kami nakapapuri sa inyo sa hapon ito. Kayo aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, maraming salamat po sa mga narinig naming mga salita na nanggaling sa inyo. Naway may tanim sa puso't isipan ng bawat isa. Hindi lang tagapakinig, kundi tagapagpagin ng kanilang iyong mga salita mo. Maraming salamat din po sa pagkakalog mo sa amin ng salita ito naway isa buhay ng bawat isa. Ama, hinihiling ko rin po na muli na kami inyong ingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon namin mabuhay sa lupa. Ingatan po ang bawat isa. Gawin po ang aming mga kapatid sa pananampalataya, saan mas sila ako naroon. Ingatan sa kanilang pag-uwi. Ingatan ang bawat isa na makarating ng ligtas at payapa sa kanilang inuwi ang tahanan. Muli Ama, humihiling po ako na kami inyong patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, mga pagkakasala na gawa sa aming kapwa-tao, maging ito man ay lihim o hayag ng pagkakamali Ama sa inyo, na ipatawarin kami sa aming
biyaya, sa gaya ng pag-ingat at pagpapalang pinagkakaroon mo sa amin sa araw-araw. Muli, Ama, maraming salamat po. Hinihiling, pinapaabot ko po ito sa inyo, pinapasalamat sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, na aming tagapagligtas, na si Yoshua Messiah, siya. Purihin po natin ang namang Yahweh. Hallelujah! Si Yahweh ay pag-ibig. Purihin po natin na sa ating pagtatapos ang Yahweh Elohim.